Ang Diyos ang unang nagpagawa ng larawan ng mga banal, iniutos na kay Moises. Card bag, sauce in hand. Okay. Vivian Kapangpangan sabi niya, evening bro Jando, kinibang mga sulpot, sige mani o pamasangin sa Katoliko nga nagsimba sa rebulto. Nga naman na sila, unsa may naitabuan na nila, yama naman na sila, oy. Brother Junre, bakit daw ang mga protestante lagi na pinabibintangan na sumasamba sa mga rebulto? Well, unang-una, dahil yun po ang kanilang napakinggan sa kanilang mga pastores. Basahin nga muna natin ang Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. Napakalinaw naman na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. So yung mga kapatiran natin protestante na kung sa baga inaraw-araw na nila yung kanilang gawain na yan, bunga po yun ng kanilang napakinggan na aral. Galing din sa kanilang mga pastores. Kaya nga, ingat po tayo sa pagsunod sa maling aral. Dahil sinabi na po yan ni nating Panginoong Kristo at ng mga apostol na may paparito at ang mga gurong ito, mga bulaan nga. No? Basahin nga natin yung kay San Pedro Barjando, 2 Peter 2:1 and 2, Barjando. Noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman may darating sa gitna ninyo ng mga huwad na guro. Lihim sila magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal sa sila ay mapapahamak. At marami silang mahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng totohanan ay malalapastangan. Kita nyo, no? Sa panahon pa lang ng mga apostol, alam na nila yung mangyayari, no, by the power of the grace of God na ibinigay sa kanila. Nakita na nila na may mga bulaang guro talaga na paparito at ang dala nilang aral ay kapahamakan. Kaya pinapaingat yung mga Kristiyano kasi nga delikado nga yung aral nila na iyan. No, at tingnan nyo, inakusahan nila yung mga larawan ng mga banal na Diyos-Diyosan. Diba? Biblically speaking, ang ipinagbabawal na larawan ng Diyos-Diyosan po. No, yung mga, halimbawa na lamang, may mga sinasamba, yung mga Israelita noon na Diyos ng mga pagano, like ni Astaret, si Dagon, no, Diyos ng mga Pilisteo yan, si Dagon, o si Diana, Diyos ng mga Artemians, at iba pa, no, ang daming mga Diyos-Diyosan noong panahon. Yan po ang mga uri ng mga larawan o rebulto na ipinagbabawal ng banal na kasulatan kasi nga, ang mga rebulto na iyan, kinilala ng mga pagano, ng mga Diyos nila. Yan po ang tunay na ipinagbabawal po sa Biblia. Hindi po larawan ng mga banal. Dahil ang una na paggawa ng larawan ng mga banal, ang Diyos eh. Basahin natin yung 22:18 Barjando ng Exodo Barjando. Ano yan bro? 25:18 ng 17:18 ng Exodo. Exodo 25:17-18. Sino ang pinakaunang nagpagawa ng larawan ng banal or mga banal? Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto at ang haba nito ay 1.1 meter at 0.7 meter naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kirubing ginto ang 2 dulo nito. Ang Panginoon ang unang nag-utos, ang Panginoon. Ang Diyos, no? Ang Diyos ang unang nagpagawa ng larawan ng mga banal, iniutos na kay Moises. So how come maging larawan ng Diyos-Diyosan ang larawan ng mga banal? Diyos nga yung nagpasimula magpagawa niyan. Ano ba ang aral ni San Pablo? Basahin nga natin, Brother Jando, sa kapanahonan ni Moises, yung kapanahonan ni Moises,
ano ang aral na dulot niyan sa atin, mga Kristiyano? Unang Korinto 10, 1, 2, 11. Ganun na lang. Para malaman natin na in konteksto sa panahon ni Moises. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, So, ang konteksto nito sa panahon ni Moises to aral ni Paul. Ano ang kahalagahan ng mga nangyari sa panahon ni Moises? Sa 11, basahin mo pa rin dyan. 11. Nangyari yon sa kanila bilang babala at sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Isinulat kasama na yung pagpagawa ng Diyos ng larawan ng kirubin para tayo ngayong mga nasa huling panahon ay maturuan. So tinuturuan tayo sa pamamagitan ng aklat na isinulat ni Moises sa Exodo na magawa ng larawan ng mga kirubin. Anong mali sa ginagawa ng mga Katoliko? Ginagawa lang natin anong sinasabi ng Biblia. Kasi yung mga larawan ng mga banal, larawan yan ng mga nilalang na nasa langit talaga. O 9:23 ng Hebreo, Barijando, basahin nga natin yung 9:23 ng Hebreo. Ang mga bagay sa sambahang yon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang linisin sa magitan ng mga handog. Kita niyo? May mga larawan sa sambahan na sa panahon nila Moises na naglalarawan ng mga nasa langit. Ang tinutumbok dyan, yung ribulto ng kirubin. Ibaba mo sa 5 ba dyan do? Sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ng Diyos. Kita niyo? No? Isa sa nilalarawanan ng mga larawan ay ang mga nilalang na nasa langit tulad nga ng larawan ng o ribulto ng kirubin. So napakalinaw na ang pananampalatayang Katoliko very biblical. Napaka-biblical po. Kaya nga doon sa tanong kung bakit ang mga Protestante panay tira sa mga ribulto ng mga Katoliko dahil nga yun ang kanilang napakinggang aral sa kanilang mga bulaang pastor, mga bulaang mga ngaral. Sinabi ni St. Peter 2, Peter 2, 1 and 2, di ba, na may mga bulaang mga ngaral na lilitaw at marami silang madadaya at ang kanilang dalang aral ay kapahamakan. Kaya let's pray together sa ating mga kapatirang Protestante na sa habag at tawa ng Panginoon, no? Anuhin sana ng Panginoon ang kanilang mga puso't isipan. I-touch ba, no? I-touch ng Diyos ang kanilang puso't isipan para sila ay maliwanagan. Dahil, of course, although in faith, tayo ay katunggali nila, but one of our task being Catholic is to proclaim the good news, to proclaim the salvation. So yun po ang ating parte bilang isang Katoliko. So ating po ipanalangin sila na sana maipuin ng Diyos ang kanilang puso't isipan, no, para sila ay maliwanagan sa tunay na katuruan na itinuro ng Biblia at ng simbahan. So yun lang po ating sagot pa rin dyan kung bakit ganyan ang mga Protestante. Yun ay dahil sa pananampalatayang na kanilang napakinggan. Card bag, sauce in behind.